Okay, weapons ng mga Axis powers pala ito. Germany tsaka Japan. So, Facebook, wag nyo kami i-cancel. So, ayun. Mas nakaka-cancel yung mga Germans eh. Oo nga eh. Kesa yung Japanese, parang okay lang eh. Oo nga eh. Actually, minsan mas malupit pa yung mga Japanese. Oo nga. Ang mga gumagamit kasi nito, specifically ng ganito, Kempeitai. Kempeitai, military police yun. So, medyo, ayun. Sitting pretty yata sila eh. Lalo sa Manila. Well, sa Manila, sitting pretty. Pero, nagamit ito siguro hindi sa laban, more like sa torture, execution. So, yun yung... Kilabot pala yung plate na yun. Ayun. In terms of value, okay. So, unahan ko lang kayo, kung mag-iisip kayo ng value nito 1 million, parang awa nyo na. Eto, meant for war. Meant for battle. Meant for battle. Oo. Kasi... Like all Japanese, Oh, yes. Bladed weapons. In fact, by Western standards, very robust. Matibay ha. Pero matibay. Ibig sabihin, hindi yung hindi natin sponsor. Oo. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia, at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Dito na naman tayo sa Dekada Collectible Show at kasama natin ating specialist sa mga antique arms and armor, si Jack. Hi. So ngayon, meron kami nabili na saber dati. Dapat kong sabihin nyo, German Army na... Hindi, yun talaga yun. German si era. German, World War II, German era na saber. Yun. So, didiscuss ni Jack. Ano ba ito nakuha ko? Simulan natin siguro sa history, no? Pag ang sword, talagang ito yung parang sidearm ng mga officers, soldiers, talaga, warriors since ancient time, di ba? So ngayon, fast forward natin, since hindi naman irrelevant na yung ancient times dun sa topic ng video na to, dun tayo sa sa Napoleonic era. Okay? Napoleonic era. Okay. Kailan yan? Napoleonic era. So mga around, sisimula tayo mga 1800s, gano'n, early 1800s. Okay? Specifically. So, ongoing ang tawag dito, yung French Revolution, or parang kakatapos lang yata ng French Revolution. Basta si Napoleon Bonaparte na yung emperor ng French Empire. Okay. Okay. So, at that time, medyo, syempre may ambition si Napoleon, gusto niyang i-conquer yung mga neighboring countries. So, isa sa mga tinamaan niya is Prussia. Prussia, part siya ng Germany ngayon. Okay. Ngayon, problem is Prussia, hindi naman at that time, Napoleonic era, hindi pa naman siya ganun kalakas, militarily, hindi pa siya ganun kalakas. So, ang ginawa is, syempre, humihingi siya ng tulong sa mga kapitbahay niya, or not really kapitbahay, sa ibang bansa. Isa doon, Britain. Okay? Nagpatulong yung Prussia sa Britain? Yes. War material and all. At isa sa mga tulong niya is weapons. Weapons, okay. Weapons. So ngayon, isa sa mga pinaka-significant na talagang para sa akin na naging British influence sa mga German is sable. Espada. Mga sable. Okay. Tama. Mga espada, sable, ganun. Okay. And hindi ito yung galing sa Britain. Hindi ito. Pero, makikita dito yung influence nung Napoleon saber, yung mga Napoleonic era saber, or yung specifically yung 1796 light cavalry saber. So, isa yun sa mga influence, yun yung mga parang in-export nila. In fact, during that time, parang ang bansag sa Britain, kung di ako nagkakamali, parang tawag ni Napoleon sa mga British, mga a country of merchants.
Kasi Okay. parang kung saan sila nagbebenta or nagpapadala ng mga war material and weapons. So, sa mga pinadala nila is yung 1796 Cavalry Saber, Light Cavalry Saber. And ngayon, yung mga Germans naman, nagustuhan nila yon. So, nag-produce sila ng sarili nilang variant na tinawag naman nilang yung so-called Blucher Saber. Kasi yung Blucher Saber naman parang locally made na version nun. And ang isa sa mga distinguishable traits nun is yung knuckle bow or yung D-guard, which is etong shape na to. Kung makikita nyo, para siyang, itsura niya parang sa saddle ring or tama ba na saddle ring or yung stirrup, di ba, sa kabayo? Okay. Parang ganun yung itsura niya. Yun yung distinguishable trait niya na British ang original na nag-design yan using yung dun sa 1796 Cavalry Saber na kinopya ng mga Germans na naging Blucher Saber, and then later on nagustuhan talaga nila yung disenyo ng sable kasi very robust yung design na yon. Tapos robust na siya, tapos parang ginawa pa ng mas robust, and then syempre robust, hindi ito yung iniinom yung Hindi natin sponsor yun, ha? Pero gusto nyo mag-sponsor. Pwede rin. Later on, syempre, through the years, hindi na naging practical weapon ng sword. Baril na kasi, di ba? So, nung Napoleonic era, pwede pa. Kasi muzzle loading, yung lalagyan mo ng powder, lalagyan mo ng ball, iraram mo yon. So, kailangan may sidearm ka na sword, bayonet. Pero nung by World War I, actually even before World War I, mga 1870s, uso na yung dry say needle gun. So, medyo mabilis ng rate of fire mo. Ang mga sword, parang naging sideline ng mga sword. Lalo nung by 1890s, talagang na siya, very rare na makita yung sword sa laban. Although, andun pa rin siya, pero more of an officer's badge of rank na lang ang sword. Okay. So, ayun, fast forward to the 1930s, ano bang nangyari sa Germany? Well, nag-take over ang Nazi Party. So, ayun, nandiyan si Hitler and all. So, ngayon, bagong pattern ng mga gamit, bagong pattern ng equipment, uniform and all. And isa sa mga na-develop nila is yung mga dress saber or mga ceremonial saber nila, which is eto. Okay. Ito yon. So, clarify ko lang, in technicality, hindi to weapon. Okay? Hindi to intended as a weapon. Okay. Ano to? Makukumpara mo to sa isang sable sa CAT o ROTC. Ganun ba? Oo, hindi to weapon talaga. So, common yan? Ha? Common. In terms of pagiging common, hindi rin gaano to my knowledge. Okay. Kasi, of course, hindi naman lahat nakikerry ng saber. And by World War II, ang talagang badge of rank na ng mga officers is yung pistols. Pistols. Andyan ang Luger, andyan ang Mauser, and so many models. Pati yung Browning High Power, in-adopt din ng Nazi Germany. So, hindi ito masyadong naging parang status symbol, lalo na sa field. This is more of a parade or ceremonial badge of rank. So, ayun. Ang kagandahan lang nito, even though technically, hindi na siya weapon, ano pa rin siya, masasabi mo na ganda ng craftsmanship niya. Itong piece na to, originally ang blade nito, di ba andito siya, may sobra ito na nakalabas yung pinakadulo ng tang or yung end na nasa loob ng handle. Meron siyang nakalusot dito, tapos ang ginagawa nila, hinahammer nila yon, hammer nila flat para maging solid dun sa handle. Okay. In this case, mukhang actually pretty obvious na hindi ganun or rather hindi ganun yung ginawa dito. Instead, more like parang either glue or parang weld. Meron parang weld mark dito parang winelding na lang dito. So, hindi mo talaga ito magagamit as weapon. Kasi pag ginamit mo ito as weapon, masisira siya. Dito pa lang sa handle, baka mabali na. So, pang parade lang siya. Ngayon, ang interesting para sa akin ito, at saka sa ibang militarya na collector, kasi, yun yung association na siya German Army, specifically sa Nazi Party. And in fact, wag sana tayong maka-cancel or ng Facebook, pero may ka rito.
So, ayun, napakagandang piece na to. Yung handle, wood yung core, and yung pinaka-exterior niya, itong black, mukha siyang parang early form of plastic. Originally, either leather yan or shark skin. Pero ito mukhang plastic lang. But still, ano pa rin siya, parang kinukuha niya yung appearance ng mga earlier swords. And itong scabbard niya, painted black, which is, I would say, typical na of the era. And beautiful piece siya, maganda pa rin siya. And even though technically, hindi siya weapon, medyo matulis pa din siya. So, hindi parang ko pag tinusukitan niya, baka pumayat ka. Baka sumingaw ako. So, ayun, gandang piece. Mukha pa rin siyang weapon, even though technically hindi mo na siya magagamit as weapon. Pero, ganda pa rin. So, ayun. Ganda nga. Yan. So, magkano niyan? Retail niya? Retail. Ayun. Kung na lang to kung tutuusin nasa around 200 ganon, pero considering na yung pero that was years ago I would say nowadays 15,000 reasonable price na to. Yan, 15,000 namin binibenta yan. Sakto. Ayun. Yun, may presyo pala 15K. Ayan. So dito sa dekada naman parang sakto lang naman presyo dito, hindi naman totally taga or what. So ayun, 15K. Meron ka ng relic from World War II. At the same time, meron ka ng pwedeng laruan sa bahay mo. May pag-espada ka sa kapatid mo or what. Ito naman, sayang yung relic. So, okay. Yeah. Sige. So, anything else na masasabi mo dyan sa ating article na yan? So far, wala naman. Kaya lang, wala na yung meron tong parang sword frog, yung kumbaga parang sword frog? Oo, parang yun yung mounting niya para masuot mo siya sa belt. Pero wala. So, kulang isang ganyan. Hindi, kompleto siya as is, pero wala lang yung parang mounting niya sa belt So, yun lang. Okay. Pero okay siya actually. Okay. Kung kung mag-start kayo ng Wehrmacht o kaya memorabilia na collection, ito, magandang addition to. Tsaka, may pa siya, actually may maker's mark pa siya. Unfortunately, nakaharang kasi yung landjets nung guard, kaya... So, pwede natin tagalin yan para makita yung maker. Wag na. Kasi, sisirain na natin yung handle. Sisirain Wag na. So, hindi naman ganun ka-relevant. So, pero still, it's a World War II piece. Okay. Not bad. Okay, so kung meron tayong German na ganyan, meron din tayong Japanese, siyempre. Ito yung ito mas matindi to. Sige sir, take it away. Yun. Diretso na. Okay, so kanina diniscuss natin yung sa German dress saber. Okay? For officers. Okay? Okay. Now, pupunta tayo sa ibang panig ng mundo. So, World War II yung saber na yon. Pupunta tayo sa sa kaalyado niya sa Axis powers. Okay, weapons ng mga Axis powers para sa Germany tsaka Japan. So, Facebook, wag nyo kami i-cancel. So, ayun. Mas nakaka-cancel yung mga Germans Oo nga Kesa yung Japanese, parang okay lang Oo nga actually, minsan mas malupit pa yung mga Japanese. Oo nga parang masyadong dinadownplay yung mga Japanese So, But, anyway. Sige. Ito yan Type 32 Cavalry Saber. So, adopted 1899, originally intended for the cavalry. By the time of its adoption, uso pa yung mga mass cavalry charges. So kung fan kayo ng mga movie ng mga kabalyero na sumusugod sa line of infantry, swords drawn, ito yung mga gamit nila. So originally kapag meron specific fighting style using this. Mounted, meron silang manual na dinevelop. Yun yung Kenjutsu Kyohan na originally marami siyang
tawag dito, variations or rather updates through the years. Ang original na Kenjutsu Kyohan I think is around 1886, na update siya around 1890s, na update ulit siya 1900s, and then pinaka recent na alam ko is around 1912. Oo. Yun yung parang fighting style. Sa internet, I think mahahanap, kung halimbawa i-research nyo to, yung Japanese saber fighting style, siguro ang magandang i-google nyo na lang is Gunto Jutsu. Gunto Jutsu means... Gunto Jutsu? Yes, Gunto Jutsu, that means the art of the military sword in Japan. So, ayun, kung gusto nyo i-research, pwede nyo i-google yon, and then makikita nyo yung different ways of fighting using a gunto or a military sword. And just want to clarify, when I say gunto, general term yon, it does not really specifically pinpoint to a specific model. Parang generalized term yun for military sword. Okay. And pag sinabing gunto jutsu, although general term yon, ang Gunto Jutsu is more on the saber. Para dun sa mga Japanese military sword na mukhang katana or yung traditional Japanese sword, ang fighting style naman nun is a bit different. Yun naman yung sa Toyama Ryu. So, hindi ko na siya i-discuss kasi ayoko mag-demo. Okay. Anyway, ayun. Ano pa ba? So, ginamit siya mounted and dismounted. And merong dalawang versions nito. Meron tayong yung sa cavalry, which is yung Ko variant. And then meron tayong para sa Ensyo na Otsu. Okay, maliban sa pangalan, ang difference lang nila is yung haba ng blade. Yung original, yung for the cavalry, it was around 80 centimeters, more than 80 centimeters, 81, 82, 83, depende sa saber. Kasi, syempre, iba-ibang saber, iba-iba yung, syempre, may konting difference sa paghasa. So, nagkakaiba ng slight na difference. Pero ayun, pag yung mga NCO version, nandun siya sa 77 centimeters, 78 centimeter, ganon. Another thing is merong mga version, lalo na sa cavalry, meron sila ditong leather ring. Ito wala. So para sa akin kasi, yun yung indication ko na gamit siya ng cavalry kapag meron siyang leather ring dito. Kasi parang purpose nun, kaya siya may leather ring, pag hinawakan mo siya, stable siya, lalo na kapag nasa kabayo ka, mas stable ang hawak mo sa sable. By the way, ang iniisip kasi ng iba, kapag hinawakan ang sable, ganito siya, parang hammer grip, which is mali. Kapag makikipaglaban ka, hindi mo siya nahahawakan ng ganito kasi mai-injure ka mai-injure mo yung wrist mo. Kapag gagamit ka ng saber, para ka umahawak ng pistol, nakaganito ka, pistol grip ka. Nakaganon. Ganito. Parang naka-trigger finger ka. Yan ang proper way. Kaya meron siyang leather ring dito kasi parang yung pointing finger mo nakapasok doon para mas secure yung grip mo. At kaya rin, meron kang makikita ditong checkering sa dito sa backstrap, is para secure yung kamay mo. So yung checkering, parang ginawang checkered, gano'n. Yan, exactly. Ayun, ito, yung mga diamond pattern na yan. So, nang unang ito. Yan. Checkering yan. Yan, checkering. Okay. Ngayon, nang unang lumabas ang Type 32 saber, to the best of my knowledge, yung mga early na lumabas is in the white or chrome-plated. Kaya pag makakakita ka ng mga old pictures or yung mga representation or mga artwork from that era, makikita mo yung mga sabers na dala nila, parang always gleaming saber or gleaming silver. So parang makintab kasi in the white. Ngayon, ito makikita natin, although kalawang na siya, makikita mo pa rin yung original finish niya. Somewhere dito sa may lock niya, spring lock, makikita mo yung parang original finish niya na black.
ang tawag dyan is bluing, kagaya nun sa mga barrel. Okay. So, well, of course, hindi rin naman kasi practical ang naiiwan mo siya na in the white na polish lang siya kasi in time kakalawa nga naman siya. So by giving it darkening or blackening or ibo-bluing mo siya, magkakaroon siya ng konting protection sa element. Okay. So given na ito ay blued saber, masasabi natin na hindi ito yung mga early. So, kung akong tatanungin, given na dito pa to sa Pilipinas nakuha, World War II production to. Okay. And the thing is, habang ina-examine ko siya kanina, matching yung serial number ng blade sa serial number nandito sa scabbard. Although medyo hindi na makikita rito, pero meron siyang serial number sa banda rito, matching siya. And wala akong nakikitang major damage maliban dun sa kalawang. So, that's an indication na, tawag dito, hindi siya masyadong nagamit during World War II. Kaya, ang suspetsya ko is, ito ay brand new nang makarating dito sa Pilipinas. Brand new to nung makarating sa Pilipinas. And, I think, baka nga hindi nga nagamit ito. Although, baka namatay agad yung may-ari. Possible. Although, siguro, nagamit sa battle, pero given yung condition... O na-capture agad yung lolo nung pwede rin. Hindi pa nagagamit yung sword na But the thing is, ang mga gumagamit kasi nito, specifically ng ganito, Kempei Tai, military police yun, so medyo... Ayun. Sitting pretty yata sila lalo sa Manila. Well, sa Manila, sitting pretty. Pero, nagamit ito siguro hindi sa laban, more like sa torture, execution. So, yun yung... Kilabot pala yung blade na yun. Ayun. Although, hindi natin mapapatunayan 100% given na, syempre, wala tayong documents. Hindi mo na matitrace yung kanina yan. Hindi na natin matitrace. May serial number pero mahirap nang itrace yun. Ang mangyayari dyan, matitrace siguro natin yung unit kung anong unit na issue ito, pero hindi na natin ma-trace kung kaninong sundalo. Medyo mahirap na yun. Okay. And ayun, in overall, good condition siya. And considering na exposure sa Philippine climate over the decades, talagang expect na yung ganitong klaseng kalawang. Right? But overall, it's very good. Ang mga saber kasi, for the most part, ang blade shape nila, parang yung traditional na saber na makapal, yung base, and then nagta-taper, tapos meron silang spear point. Okay? Spear point sila. Oo. But this, Japanese ito Alam mo naman ang Japanese, parang syempre gusto nilang yung meron silang Japanese pride, meron parang yung martial culture na i-preserve. So, even though technically saber ito, pag binuksan natin siya, makikita mo ngayon yung profile niya, lalo yung tip, para siyang katana. So, siya, kumbaga parang distinguishably Japanese or parang talagang siya. So, kung compare dito, yan, spear point. Spear point ito. Oo, pag tiningin niyo po yung tip niya, ayun, spear point. Okay. Ayan, para siyang yung talagang literally na tip ng spear. Parang ito yata lang ito yung sharpen dito. Oo, yun lang. So, ayun. So, kung magko-collect kayo ng blades, swords, and kung gusto niyo yung something na medyo may konting relevance sa Pilipinas, ito yung magandang starting point. Yun. So, mas common yan kaysa sa dati, yung nakuha nating yung gunto? Actually, kung i-quantify natin, mas marami ang, hindi rin more or less, they're about the same number kasi, of course, syempre, namamatay yung sundalo, tapos papalit ng ibang sundalo, and then, syempre, yung officer na namatay, or yung officer na papalit, mag-procure siya ng sarili niyang equipment kasi ang Japanese officers, they were required to purchase their own arms. So ngayon, given that analysis, most probably, mas marami pa nga kung tutuusin yung mga officer sword, yung parang katana. Ito kasi, government issued to sa mga NCOs or non-commissioned officers, sargento, corporal, and
pag halimbawa, na-issue sa'yo to, after ng tawag dito, after ng isang tour of duty mo, for example, na destino ka sa China, eto yung equipment mo. Ngayon, pag natapos na yung tour of duty mo, ibabalik mo ngayon to sa armory. So, isusurrender mo ngayon to. Kaya, hindi ganun kadami yung parang yung sa mga ganitong sword, there is a chance na pag eto nagamit, magagamit ulit siya ng ibang tao. Okay? As opposed yung sa mga traditional Japanese o yung mga ibang versions, yung pang officers, yung Type 98, Type 97 kay Gunto, Type 94, kung sino ang meron nun, siya lang yung meron nung ganung specific, yung mismong sword na yun. Hindi na yun gagamitin ng iba pang sundalo unless ibibigay mo or ipapamana mo. Sa'yo na yun. What I'm trying to say. Ito kasi, kapag ginamit mo ito, na-issue sa'yo to, after ng tour of duty mo, pwede mong ibalik to. So, or benta mo. Oh. So, diba? Parang baka may... actually, may ganun talaga. Yeah, tapos ka na. Injured ka na. Oo. Tapos ko pa to. Lalo na yung sa mga sa Japan, yung wartime, mahirap na eh. So parang yung mga sundalo, alam nilang mamamatay na sila, ipapadala nila sa pamilya nila yung mga heirloom nila. Ito, benta mo lang to para may panggastos ka. Nangyayari yun. Kaya meron yung mga officers union, merong mga tawag dito, military goods stores sa Japan at that time. So, what I'm trying to say is, kung tatanungin, I think mas marami yung mga Japanese military swords na parang katana. In my opinion, mas marami yun. As opposed, eto, kasi parang kung eto, hundreds of thousands or mga tens of thousands yung mga ganitong na-produce, and given yung serial number, 5 digits, so I don't think na aabot siya ng mga 100,000 or siguro 100,000 maximum. Pero as opposed mo naman sa number ng officers since 1934, I think mas marami yon, considering na by World War II millions ang bilang ng Japanese army. In terms of value, okay, so unahan ko lang kayo, kung mag-iisip kayo ng value nito 1 million, parang awa nyo na, kalimutan nyo na. So, kasi merong ibang collectors. Nakuha ko to, World War II to, panahon ng Hapon to. Baka may mapa pa to ng kayamanan, etc. Iba naman yun. So, hindi po million ang presyo na to. Siyempre, lahat naman ng item may definite price, and yung mga military swords, no exception. Kung pristine to, sabihin na natin, kumpleto bluing, kita yung lahat ng markings and all, andito yung leather ring niya, and sabihin na $1,000, reasonable price. Of course, syempre, yung market retail price yun. Perfect condition. Pero given na depende pa rin yan depende sa condition. Kung halimbawa naman not in good condition, talagang hasang-hasa na siya, 10,000, ganon. Kung halimbawa naman na medyo okay pa siya, tapos yung, kumbaga, maganda pa yung geometry ng blade, 25, 30,000, 30, mga ganong price range. Okay. Siguro, nung magsimula ako, kasi nakatatlo na rin akong ganito eh. Okay. So, pero that was like years ago eh. Iba yung pricing noon, iba ang pricing ngayon. So, mas tumataas ba ngayon o mas bumababa? Syempre kasi minsan may mga items na bumababa eh. Well, depende. Especially kung maraming nakikitang That's true. Totoo 'yun. Pero so far naman kasi, eto naman, meron tayong at least may idea tayo kung ilan yung numbers na na-produce neto, and so far wala namang nagre-reproduce neto. Kumbaga parang meron tayong finite number of finite yung number natin in terms ng kung ilan yung ganito floating around or na ever existed. Kaya I don't think na magdi-devaluate pa to. It will only go up. Ngayon, years ago, nakakuha ko neto. Yung sa pag-iikot ko dati, yung sa Bulacan, Batangas, Pampanga, nag-iikot ako dati, 12,000, nakakuha ko 10, 15. Of course, syempre, mag-appreciate yung value nan given years ago pa yun. Okay.
So, ayun. Ang ano lang, kung makakuha kayo ng ganito, or specifically, kung makakuha man kayo ng Japanese katana or magkaroon kayo ng Japanese sword na lalo na yung mga parang traditional handle, parang awan nyo na, wag nyong lihain na langisan nyo na lang. Wag kayong hasa ng hasa, akala nyo naman lalabang kayo sa gera, wag ganun. Kasi from a collector's standpoint, lalo lang nababawasan yung value niya, lalong nadidevaluate siya. Kasi nawawala na yung originality ng item. As opposed na i-preserve mo na lang siya, lalo mo siyang sinisira. Ayun. Okay, very good. Para sa dalawang piyesa na ito, or dalawang item na to, i-discuss ko na din. Eto, meant for war. Meant for battle. Meant for battle. Oo, kasi like all Japanese oh yes, rated weapons. In fact, by Western standards, very robust. Matibay Pero matibay, ibig sabihin hindi yung hindi natin sponsor. Oo. Sponsoran yun na. So, in terms of even by Western standard, very robust and very matibay ito. Okay. Kasi biroy mo, secured na siya dito by a screw. Meron pa siyang screw dito, and then kung hindi ko lang sure kung yung pinakapag-manufacture nito, basta ang Japanese kasi they are very keen in terms of durability, tsaka hanggang ngayon, di ba? So napakatibay nito. In fact, yung blade niya for its time, napakatibay din at makapal and all. Ngayon, this is meant for battle. Ngayon, etong isa, this is a dress or ceremonial or parade sword. Yan pala, pang Japorms lang pala yan. Pang forma lang. So, kung halimbawa, merong evening gala na pupuntahan si SS officer or kung merong parada, ito susuotin niya. Ngayon, malalaman mo naman kasi timbang pa lang, napakagaan nito. Meaning to say, para pagsuot mo siya, kung meron kang event, syempre hindi nakaharang, hindi very sagabal. As opposed dito na kailangang matibay, kailangan medyo may konting weight, kasi para pag ginamit mo siya, hindi siya masisira. Kapag ginamit mo siya, kailangan gagawin niya yung intended purpose niya. So, yun ang pinagkaiba ng isang battle sword sa isang dress sword. Okay? Gets. Dami natin natutunan yan. Okay. Alright. Maraming salamat po, Sir Jack. Thank you po. Thank you. Sunod po ulit. Lagi ako may bagong nagpupulot sa'yo kahit sabihin natin expert na tayo, pero ito talaga specialist. Di ba?